Good morning mga Choy, good morning mga pre, Marsha Renyo nagbabalik. So for today's video mga pre, ang topic natin ngayon is yung alternative way natin kung paano gumawa ng shades o yung itong para hindi naman masyadong tirik sa araw yung mga isda natin. Kasi kahapon may nag walk in customer and then hindi ko na malayan na yung dalawang gojo na pwede na nating i-release kasi nagtatabi na ako kasi may mga customer na gusto mag-avail. Dalawang gojo pa talaga yung nadali kahapon. Then si Sir nakapili ng gojo din na isang trio lang, pero yung maliliit pa, yung mga joby size pa, hindi pa mga breeder or mga semi breeder, no. Bad trip ako kahapon pre kasi yung dalawang pwedeng maging breeder na o pwede na nating i-release na gojo line is natigok yung isda natin dahil nga si Sir nag walk in, then ipapak ko na yung isda niya, and then pumunta ako doon sa harapan. Pagdating ko doon, meron palang waiting na dalawang customer. So ngayon ang nangyari, naiwanan ko yung isda na hindi ko nailagay sa pan, and then nailagay ko lang dito banda sa semento na to dito. So yung araw niya tirik na tirik yan dyan. Ang nangyari, namatay dahil sa sobrang init. So yun mga pre, sad to say, sayang kasi ang ganda nun, promise ang ganda nun. Yung customer nga gusto niyang kunin kasi yung budget niya kulang siguro o ano ba, pero yung 500 ata na juby size na gojo yung kinuha niya, yung maliit pa. So yan mga pre, ngayon dahil nga may naibenta akong gojo kahapon, alternative ito sa paggawa ng shades kasi hindi natin afford yung shades na net. Napakamahal ng meter nun or per set ata yun, hindi ko sure. Yung maganda yung tingnan yung net kasi napakalinis. And then itong gagawin ko is for temporary, trapal na naman, trapal. So yun mga pre, napakadaming use talaga ng trapal na lalo na sa mga fish keeper. Itong video na to ay para sa mga magbabalak na mag-alaga ng isda. Maaari kayo makukunan nyo ng mga tip para mapanatili yung goods yung isda nyo, no? Sa mga pre, no? Papakita ko yung meron kasi akong tinapos na dalawang pan last time na kaya nga hindi ako nakapag vlog kasi busy lang. Then sobrang ulan sa isang araw, mga 2 o 3 oras lang uminit, and then dari sana uulan na. And then yun mga pre, natagalan ako dito lalo na sa paglaki ng mga isda natin kasi sobrang ulan. Yung mga live foods din bibihira lang din makita kasi sobrang ulan halos araw-araw. Meron naman mga dapya na kukuha pero kakarampot lang din. So yun mga pre, medyo natagalan tayo sa pagpapalaki ng mga fry natin. Sobrang bad trip ng panahon ngayon, no? So yun mga pre, papakita ko to. Ito yung natapos ko mga pre na pan. Ito yung bago dito. Ito ni-repair ko kasi nga doon banda is nasira. Doon banda. Ito yung bago ng mga PKBM natin. Ito nagkakatabi na sila, and then nag-rearrange ako ng mga hangin o daanan ng hangin dito kasi last time nakabili din tayo ng ito, yung 45 watts na compressor. Goods na to dito para makapag adapt ng mga hangin dito sa mga per pan. Hindi ko pa nalagyan ito mga gapi ko. Ito mga Dambo Air dem dito yung Yamabuki. So yun mga pre, napag out na ako ng mga Yamabuki doon sa harap. Ang trio ay 50. Doon marami ito yung next batch ko, konti na lang, pinapalaki ito. Merong mga madaming lay dito na mga around 95 siguro, 97. So dito dami na yan. Ito hiniwalay ko kasi malayo yung agwat ng bag drop nila. Ito yung mga kuhako ko ngayon, sobrang init ngayon. Salamat uminit na. And then in the next day hanap na tayo ng mga dap niya para papakain sa mga fry natin.
update pala doon sa rancho natin mga pre. Ito na yung mga rancho natin, malalaki na. Kuha na tayo ng net. Ayan na yung mga rancho natin, malalaki na yung mga rancho natin. Wait lang yan. Yan yung mga rancho, red white na rancho. So hindi pa to nagmo-molt, no? Ganun talaga, hintayin natin mag-molt. Medyo bata pa to, papalaki natin. Around 300 ata to dito, nakalimutan ko na. Yan, dyan yung rancho. Nandito yung Sunto Release. Nakuna na to sa mga nag-walk in kasi alanganin kasi mag-ship kung kukunti lang yung kukunin. Last yung may customer tayo na from Bukidnon na gusto sanang kumuha. So, sorry sir, kasi napaka alanganin yung order mo sir para i-ship natin, kasi parang 4 lang ata yung gusto mo sa tag 35. Pero big shout out ka sir, kasi ayan, sumuporta sa gawain natin sa pag-breed ng mga isda. So ito yung mga pre, ito yun, mga Sunto Release, mga PKBM natin. Abang-abang lang, magre-reply ako doon sa mga nag-chat, no? Ribbon line lang ito lahat. Yan, malalaki na. So konti lang, magpapataba lang tayo ng katawan, then after that magre-release na tayo nito. So sa patuloy nagtatanong, no, sa mga nag-i-inquire doon sa Aquadi Aquatic Shop, doon na page, doon nyo ako may message. Sorry kung minsan hindi ako nakapag-reply agad-agad, kasi di naman ako palaging naghahawak ng cellphone. So yun, may ginagawa din ako. So yun mga pre, dito yung breeder. So yun, kita nyo, sobrang init ang tubig, kaya kailangan natin lagyan dito ng shades. Kasi ito, net na to is for prevent lang natin is yung mga dahon, para hindi masyadong madumi yung mga palaisdaan natin. Ito lalagyan natin ito ng shades, kasi bumili lang ako niyan ng trapal para at least magkaroon ng part na sisilungan yung isda natin. Kasi yung pinakauna dito, meron talagang puno to dito, no? Dun sa mga nakakita sa vlog ko, sa mga yung nawasak, yung part 1, part 2, doon napakita ko na pumunta dito lahat ng puno ng rambutan. So ito yung pader na to, ito yung nasira. Imbis ganon kalataas, naging ganon na lang, kasi dito na tumumba yung puno ng rambutan. So nasira yung pan ko, gaya na doon nasira yan doon. Kaya ang init na, kasi wala na yung rambutan mga pre. And then wala na din dito yung anunang, may anunang dyan. Kaya sobra kapag tag-init, ginagawan ko na ng paraan para katulad ngayon, kasi kahapon na may dalawang gojo na nadali. So ayun mga pre, pakita natin. Yan gojo yan, diba ang laki. Kita nyo, yan gojo yan. So yun na, sayang, kasi pwede na nating i-release. So ayun mga pre, meron pa akong dalawa na tapal dito na hindi ko pa na-install. Ganito lang yung setup ko. Yan. Oh, yan. Nagkaroon na ng part na may malilim-liman yung mga isda natin, ano. Mayroong part na hindi mainit. And then it depends din sa araw. Kasi yung araw gumaganon-ganon. So yung paggalaw ng araw, doon yung shadow. So diyan ko lang nilagay para at least, kasi kung sa gitna, kasi sobrang gitna niyan, pag sobrang gitna yan, pag doon pumunta na yung araw or dito, possible mangyari nandito yung tawag nito,
yung part na hindi mainit. So nandito yung part na hindi mainit sa semento, kaya nilagay ko dito sa bandang, yung ginita ko is yung hulihan ng dulo ng trapal. Kasi kung dito ako nagbe-base, maaari yung part na ito is wala dito, kundi nandito. So yun mga pre, base lang sa akin yan. So yun mga pre, ito ay alternative ways para magkaroon ng part, lalo na dun sa mga gustong mag-alaga ng isda, gustong mag-breed, gustong magparami. Maaari nyo itong gawin para hindi direct to the sunlight yung mga isda natin, para hindi maaring mamatay or masunog yung scale nila. Kasi pwedeng mangyari yun lalo na sa pag di malalim yung pan, pag ganito lang. Kasi di ko nilalaliman. Ang purpose ko para dito kasi yung mga fry, pampalaki ng mga fry, and then dito yung mga malalalim. Yan, pakita ko lang di ba, nagka-part na ng, may masisilungan na yung mga isda natin. Ganito lang, zip tie lang, and then gunting. Yan, then yung mga cable natin is nasa babaw. Yan, pero at least unti-unti na natin na yung mga nasisettle, yung mga ganitong setup, kahit papano kukunti yung gagawa natin, may improvement, no? So yun mga pre, no, tatapusin ko na tong video na to kasi yung topic natin, yung mga alternative ways para hindi mamatay yung mga isda natin sa sobrang init ng panahon, lalo na kapag mayroon kayong ganitong setups na outdoor. Maaari nyo itong gawin. Kung medyo namamahalan kayo doon sa shades na net, maaari nyo itong gawin. Trapal, ganun ninyo. Ito, meron din ako sa likod. Yan yung sa glow tetra, tsaka yung sa pearl scale natin na fish. So yan mga pre, salamat din pala sa mga patuloy na sumusuporta, no, mga pre, no, sa mga nakapag subscribe mga pre, sobrang salamat ko. And then yun, sana maging 1K tayo soon para at least may mga improvement na dito sa backyard natin, mga dream nating mangyari sa mga backyard natin, magawa natin. Yan mga pre, no, salamat talaga sa mga sumusuporta, sa mga nagko-comment. Sorry, hindi pa ako agad nakapag-reply, hintay lang po kasi medyo busy pa. So yun mga pre, salamat. So mga pre, paki-like yung video na to kung nagustuhan nyo. Peace, Marcia Reño out.